Damian Lillard out na sa playoff. Panahon na para i-trade si Giannis. Warriors abante na ng 2 sa serye. At Brooks nakatanggap ng pinakamasakit na trash talk mula kay Butler. Ang Milwaukee Bucks ay nanganganib na matalo sa unang round ng playoffs sa ikatlong sunod na taon. Walang kaduda-duda, sila ay naipit sa kinatatakutang gitna ng NBA o mas masahol pa. Si Damian Lillard ay napunit ang left Achilles tendon, isang pinsalang maaaring magpaupo sa kanya buong susunod na season, isang taon kung saan wala silang hawak na first round draft pick. Ibig sabihin si Giannis Antetokounmpo, ang kanilang pinakamahusay na player, ay naipit rin sa kinatatakutang gitna ng NBA o mas malala pa, at hindi ito ang lugar para sa isang alamat na nasa rurok ng kanyang lakas. Walang superstar ang gustong maghintay ng maraming taon para makabalik sa rurok. Ang pagkalugmok ay unti-unting sumisira sa isang legacy na may deadline ng buuin ni Antetokounmpo. Lagi namang may dahilan noong matalo ang Bucks sa Boston Celtics sa Eastern Conference Semifinals na sugatan si Chris Middleton. Si Giannis naman ay hindi nakalaro sa ilang laban noong first round exits of 2023 and 2024. At ngayon, bumalik si Lillard mula sa blood clot para sa Game 2 laban sa Pacers, pero napinsala naman ang Achilles niya sa Game 4. Ang kawalan nila ay nagtago sa katotohanang lumabas na ngayon. Kahit kumpleto at malusog, hindi na seryosong contender ang Bucks. Sa katunayan, ang injury ni Lillard ang naglantad sa lahat. Wala nang pag-asa, walang darating na tulong, walang internal development o simpleng tweak sa roster ang makakagamot sa problema ng Milwaukee. Sarado na ang bintana ng pagiging kampiyon, hindi sila makakaramdam ng draft dahil wala silang pick sa mga darating na taon. Si Giannis ay muling matatapos sa top 5 ng MVP voting sa ikapitong sunod na taon at pasok na naman sa All-NBA First Team. Ang mga kasabayan niya sa ganyang mga parangal ay pawang mga alamat. 4 na taon na mula nang iangat ng Bucks ang kanilang championship banner, noon nasa unahan pa lang ng kanyang prime si Giannis. Ngayon, matapos ang sunod-sunod na problema sa tuhod, nasisilayan na niya ang dulo. Kahit ilang taon pa ito, patuloy pa rin siyang umuunlad, dinadagdagan pa ang kanyang arsenal ng mid-range jump shot. Wala na halos siyang maidadagdag pa maliban sa 3-point shot, at kahit iyon hindi sapat para habulin ang mga powerhouse ng liga. Kahit buong lakas ang lineup ng Bucks, hirap silang makipagsabayan sa Indiana, isang conference finalist, lalo na sa Boston Celtics, Cleveland Cavaliers o kung sino mang contender mula sa West. Hindi sila elite sa opensa o depensa. Kailangan pa nila ang pagiging dakila ni Giannis para lang manatiling kompetitibo. Wala ring trade na kayang baguhin ang kapalaran ng Milwaukee. Walang team ang magpapalit ng mas mahusay na player kapalit ng Kyle Kuzma. Dahil sa mga trade para kina Jrue Holiday at Lillard, wala na silang kontrol sa kahit isang first round pick 5 taon mula ngayon. Wala silang pangdagdag sa trade para mapasarap ito. Wala silang pangakit sa free agents, wala silang picks para sa draft o trade, at wala silang roster para lumaban sa kasalukuyang anyo. Kaya anong dapat gawin ng Bucks? Naiipit sila, at kapag naiipit ka, iniisip mo na ang hindi maiisip, i-trade ang isang 2-time MVP. Isa itong bangungot para sa kahit sinong general manager pero kakapirma lang ng extension ni John Horst. Bakit kailangang i-trade si Antetokounmpo tapos na ang run na ito ng tagumpay sa Milwaukee, tumanda na ang kanyang supporting cast? Ang paulit-ulit na pagkakatanggal sa first round ay kabiguan hindi lang sa mga fans kundi lalo na kay Giannis na ilang ulit nang sinabi ang layunin niya, manalo ng pangalawang singsing. Gusto kong manalo ng pangalawang championship. Lahat tayo naglalaro para manalo pero kung hindi ako makapanalo ng ikalawang championship, sa sarili kong pagtingin sa career ko, kahit pa sabihin ng iba na maganda ang naging career niya, Hall of Famer, kung hindi ko matulungan ng team ko na manalo ulit, pakiramdam ko bigo ako. Talagang gusto kong manalo ulit. Sana mangyari iyon. Gusto ng Milwaukee Bucks na i-trade si Giannis habang mataas pa ang kanyang value upang makuha ang pinakamagandang kapalit tulad ng maraming first round picks at batang talento. Si isa siya sa pinakamahusay sa NBA, kaya dapat magmadali ang Bucks bago pa siya mismo ang humiling ng trade na maaaring mangyari ngayong off-season. Dapat buksan ng Milwaukee ang bidding para sa kanya sa buong NBA dahil maraming teams gaya ng Brooklyn, Miami, OKC and Houston ang may sapat na draft picks at batang talento para makipagpalitan at subukang kumbinsihin siyang manatili sa kanila. Maaaring makuha ng Milwaukee ang mas magandang kinabukasan mula sa trade ni Giannis
habang siya naman ay magkakaroon ng bagong pagkakataon na manalo ng kampyonato at tumaas pa sa all-time rankings. Isang karapat-dapat na gantimpala para sa lahat ng naibigay niya sa franchise. Malulungkot man ang Bucks sa pag-alis niya, ang kapalit mula sa trade ay maaaring makatulong sa kanilang mabilis na pagbangon at ngayon na ang tamang panahon para simulan ang bagong direksyon at makaalis sa pagkakaipit. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa huling balita, ang Game 4 na laban sa pagitan ng Golden State Warriors at Houston Rockets ay naging mainit at tensyonado buong laro habang parehong team ay nagtutulakan sa hangganan ng pagiging pisikal at agresibo. Kapag hindi mabibigat ang mga foul, ang mga salitang palitan ay siyang nagpapainit sa laro. Malinaw ito sa naging sagupaan ni na Warriors forward Jimmy Butler at Rockets forward Dillon Brooks. Habang nagbabantayan sa ilalim matapos ang isang free throw, narinig sa mikropono ang matinding pambabara ni Butler kay Brooks. "You a bum and be, you weak." Kilala si Dillon Brooks bilang isa sa pinakamahusay sa liga pagdating sa pag-asar sa kalaban sa pamamagitan ng agresibong laro, trash talk at hindi pagpapadala sa intimidation. Bagamat naging dahilan ito ng pagkakatanggal niya sa Memphis Grizzlies noong 2022. Ang mga katangiang ito rin ang tumulong sa Rockets na magkaroon ng panalong record sa 2 season ni Brooks matapos ang ilang taon ng pagkakalugmok ng franchise. Naitala ni Brooks ang 11 punto at 5 rebounds sa first half na malaking tulong sa Rockets na gustong makaiwas sa 3-1 lead ng Warriors sa serye. Sa regular season may average siya na 14.0 points and 3.7 rebounds this season and 13.3 points and 4.0 rebounds in the playoffs. Samantala, ibang level naman si Jimmy Butler pagdating sa NBA stardom. Sa loob ng mahigit isang dekada, siya ang pangunahing opensa at depensa ng mga playoff teams at 2 beses nang umabot sa NBA Finals. Malaki agad ang naging epekto niya sa Warriors at ngayon ay paborito silang manalo kontra Rockets kahit number 7 seed lang sila. May average si Butler na 17.9 points, 5.5 rebounds and 5.9 assists. Para sa Warriors bago ito bumaba sa 14.0 points, 4.5 rebounds and 3.0 assists in an injury-interrupted postseason. Ang laban ay naging labis na pisikal, puno ng banggaan, tulakan at matitinding depensa mula sa parehong team. Sa gitna ng lahat ng ito, si Draymond Green ay tila lalong ginaganahan habang umiinit ang laro. Sa totoo lang, para bang ginagawa niyang personal na misyon ang makuha ang lahat ng uri ng foul na posible sa isang laro. Sa ngayon, nakalikom na siya ng personal foul mula sa regular na depensa, technical foul dahil sa pakikipagtalo o labis na emosyon, flagrant foul mula sa sobrang pisikal na aksyon, shooting foul habang binabantayan ng tumitira at loose ball foul sa gitna ng agawan. Kung makakuha pa siya ng transition take foul, para na siyang nakabingo sa foul chart, isang patunay kung gaano kainit at kaagresibo ang labang ito. Ang presensiya ni Green sa ganitong klaseng laro ay parang gasolina sa apoy, lalo na't kilala siya sa buong liga bilang isang enforcer na kayang magpakulo ng dugo ng kahit sinong kalaban. At sa labanang ito, nakuha ng Golden State Warriors ang 2 abante sa serye ngayong araw. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?